Batay sa karanasang natamo sa nakalipas na ilang araw, sa isang lugar na may bagyo ng kidlat, isang beses lamang maaaring tamaan ng kidlat ang parehong target. Hindi pa ito tumama ng pangalawang beses. Ibinahagi ni Lin Moyu ang kanyang natuklasan kay Dongfang Zhao. Nagulat din ito, hindi pa niya ito narinig kailanman. Gayunpaman, hindi niya kayang gawin ang ginagawa ni Lin Moyu na sumuong sa kidlat. Wala siyang kakayahang maglipat ng pinsala, ang mga patak lang ng ulan ay sapat na para magdulot ng nakamamatay na pinsala sa kanya. Nagpatuloy silang dalawa sa paglakad. Sa mga sumunod na araw, tuwing makakasalubong sila ng lugar na may bagyo ng kidlat, kusang papasok si Lin Moyu upang magpatama ng kidlat. Hindi dahil sa karanasan walang pakialam si Lin Moyu sa kaunting karanasang ito. Bawat tama ng kidlat ay laging nag-iiwan ng bahagyang agos ng init na tinatawag na kidlat ng muling pagsilang. Sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na ang kidlat ng muling pagsilang ay hindi pangkaraniwan. Kung makakaipon siya ng sapat nito, maaaring magkaroon ito ng milagrosong epekto. Mukhang ang pagkapadpad sa mundo ng pagkabulok ay hindi naman pala ganap na masama. Naalala ni Lin Moyu ang mga sinabi ni Meng Anwen sa kanya noon, ang pagkakataon ay madalas nakasama ng panganib. Minsan, habang mas mapanganib ang lugar, mas malalaking pagkakataon ang nakatago. Mayroon ding mga malalaking pagkakataon na nagtatago ng kamatayan. Itinatak ni Lin Moyu ang mga salitang ito sa kanyang isipan. Ngayon, tila totoo nga ito. Ang mundo ng pagkabulok na inilarawan ni Dongfang Zhao bilang napakadelikado, na kahit ang mga eksperto sa antas Diyos ay maaaring mamatay dito, ay nagtataglay pala ng isang milagrosong bagay tulad ng kidlat ng muling pagsilang. Sa daan, aktibong hinahanap ni Lin Moyu ang mga kidlat upang tumama sa kanya. Sa loob ng ilang araw, mahigit 100 beses na siyang tinamaan ng kidlat. Ang agos ng init sa kanyang katawan ay palakas ng palakas. Lalo namang natutuwa si Lin Moyu. 7 araw na ang lumipas mula nang pumasok sila sa mundo ng pagkabulok. Sa loob ng 7 araw na iyon, nakapaglakbay na sila ng mahigit 3,000 kilometro. Ang direksyong pinili ni Lin Moyu ay mukhang hindi mali. Ang lebel ng mga nabubulok na bangkay ay pataas ng pataas. Ngayon, ang mga nabubulok na bangkay na nakakasalubong nila ay lampas na sa lebel 20. Ang nabubulok na bangkay na lebel 20, kapag tinamaan ng kidlat, ay maaaring mag-evolve hanggang lebel 24. Pagkatapos noon, bumabagal ang paglago. Ito ay dahil ang karanasang mula sa kidlat ng muling pagsilang ay hindi nagbabago, habang tumataas ang lebel, mas maraming karanasan ang kailangan para umangat, kaya natural na bumabagal ang pag-angat ng lebel. May napansin ka bang pattern? Tanong ni Lin Moyu kay Dongfang Zhao. Medyo nagtatakang tumingin ito sa kanya. Anong pattern? Sabi ni Lin Moyu, napansin ko dati na ang mga nabubulok na bangkay na umangat ang lebel matapos tamaan ng kidlat ay umaalis sa kanilang orihinal na lugar. Kaya, hula ko, ang mga nabubulok na bangkay na may iba't ibang lebel ay may kanya-kanyang teritoryo. Nagningning ang mga mata ni Dongfang Zhao. Kung susundin ang pattern na habang papalapit sa sentro, mas mataas ang lebel ng nabubulok na bangkay, ibig sabihin, kung susundan lang natin ang direksyon ng paggalaw ng mga nabubulok na bangkay, makakarating tayo sa sentro. Hindi tanga si Dongfang Zhao, nang ipaalala ito ni Lin Moyu, agad niyang naintindihan. Tumango si Lin Moyu. Tama, kaya nitong mga nakaraang araw, palagi kong inaayos ang direksyon. Hindi siguro ito mali. Sa sandaling ito, napagtanto ni Dongfang Zhao na sa nakalipas na ilang araw, maraming beses ngang maingat na inayos ni Lin Moyu ang kanilang direksyon. Kaya pala sinusundan niya ang direksyon ng paggalaw ng mga nabubulok na bangkay. Tila may naisip siya, biglang namula ang kanyang magandang mukha, at pabulong niyang sinabi, akala ko pa naman. Akala mo ano? Tumingin si Lin Moyu sa kanya nang may pagtataka, hindi alam kung ano ang iniisip ng prinsesang ito. Mahinang sinabi ni Dongfang Zhao, akala ko inaayos mo ang direksyon nitong mga nakaraang araw para maghanap ng bagyo, para magpatama ng kidlat. Napangiwi ang bibig ni Lin Moyu. Ang isip ng babae ay talagang mahirap intindihin. May punto ka rin naman, pero ang pinakamahalaga pa rin ay mahanap ang daan patungo sa sentro. Gusto pang bumalik ni Lin Moyu. Malapit nang magbukas ang lupain ng mga ninuno ng Akademya ng Genesis, hindi niya ito pwedeng palampasin. Nakasalalay dito kung magagawa niyang iangat ang kanyang propesyon sa ikatlong pagbabago ng klase. Dahil napakaraming attributes ang nadagdag sa kanya noong ikalawang pagbabago ng klase, ang epekto ng pag-angat ng propesyon ay tila hindi gaanong halata. Ngunit sa katotohanan, naiintindihan ni Lin Moyu na kung walang pag-angat ng propesyon,
hindi ganito kalaki ang itataas ng kanyang attributes. Ganito rin sa ikatlong pagbabago ng klase, ang pagkumpleto ng dalawang pag-angat ng propesyon ang magtutulak sa kanyang attributes sa pinakamataas na antas. Sa mga panahong ito, nagkakagulo na sa labas, sa imperyo ng banal na siya. Sunod-sunod na malalaking pangyayari ang naganap. Ang militar at ang imperyo ay sabay na naglabas ng wanted order para sa dalawang dating miyembro ng pamilyang imperial, sina Dong Fengthak at Dong Fengshu. Ang dalawang ito ay parang daga na nagtatago, naglaho ng walang bakas. Nagutos si Dong Fengyi na ideklara silang nagkasala ng pagtataksil sa lahi, pagtataksil sa sangkatauhan. Kung makita, maaaring patayin agad. Ang pagsubok sa banal na tore ay natapos na 3 araw na ang nakalipas. Pagkatapos noon, sina Bai Yuan at Nian Guangsheng ay magkasamang pumunta sa Kuta BLG. Siyam. Sinasabing noong araw na iyon, ang Kuta BLG. Siyam na ay napuno ng pamatay na aura, may ilang tao pang ang pinatay doon mismo. Ang ikatlong kaganapan ay ang muling paglulunsad ng malawakang kampanya laban sa samahan ng mano sa buong bansa. Ang kampanyang ito ay magtatagal ng medyo matagal. Hindi alam kung gaano karaming tao ang papatayin. Gayunpaman, para sa sangkatauhan, sino mang may kaugnayan sa mga demonyo sa kalaliman ay dapat mamatay. Pagkaalis sa Kuta BLG. Siyam, hindi bumalik si Bai Yuan sa maliit na hardin ni Bai Shen, kundi muling pumasok sa bulwagan ng banal na kaluluwa sa Kuta BLG. Isa, doon, binantayan niya ang marka ng kaluluwa ni Lin Moyu. Si Nian Guangsheng naman ay bumalik sa banal na tore. Mula nang bumalik siya, isang nakakatakot na pamatay na aura, na parang maitim na ulap, ang laging bumabalot sa palasyo ng imperyo. Lahat ng tao sa lungsod ng Xiajing ay nakikita na ang palasyo ay laging nababalot ng maitim na ulap. Ang kapaligiran ay naging napakatensyonado. Lahat ng miyembro sa pamilyang imperial ay galit ngunit hindi makapagsalita. Sino ba naman ang mag-uutos sa may-ari ng pamatay na aura na si Nian Guangsheng? Sa mundong ito, kung sino ang malakas, siya ang may boses. Sa ika-8 araw mula nang mawala si Lin Moyu, isang tao ang dumating sa labas ng palasyo ng imperyo. Siya ay may matangkad at balingkinitang katawan, halos perpekto ang mukha, mahahabang binti, at ang buong katawan ay naglalabas ng nakakamanghang karisma. Ang kanyang pagdating ay umakit sa atensyon ng hindi mabilang na tao. Dahan-dahan siyang lumapit sa harap ng pormasayo ng teleportasyon ng pamilyang imperial sa labas ng palasyo. Sino ka? Isang grupo ng mga bantay na nagbabantay sa pormasayo ng teleportasyon ang agad siyang hinarang. Bahagya siyang umiti ng kaakit-akit. Sa kanyang kamay, lumitaw ang 2 matalim at magandang espada. Marahan niyang iwinasiwas ang espada, ang kanyang kilos ay kaaya-ayang parang sumasayaw. Ang buong grupo ng mga bantay, na binubuo ng 6 na tao na may average na level na higit sa 55, ay malubhang nasugatan lahat. Pagkatapos, nagpakawala pa siya ng ilang hampas ng espada, direktang sinisira ang pormasayo ng teleportasyon sa labas ng palasyo. Sa loob ng palasyo, tumunog ang nakakabinging alarma. Ang mga malalakas na tao sa palasyo ay sabay-sabay na lumipad, patungo sa direksyong ito. Ang lakas ng loob, nang ahas kang sirain ang pormasayo ng teleportasyon ng pamilyang imperial. Alam mo ba kung anong krimen yan? Nitong mga nakaraang araw, sapat na ang problema ng pamilyang imperial. Ang kanilang mga ulo ay nababalot ng maitim na ulap, kahit ang paghinga ay pakiramdam na mabigat. Hindi inaasahan na may darating pa sa kanilang pintuan para gumawa ng gulo at isa pa itong babae na napakaganda. Si Lin Mohan, hawak ang 2 espada, ay dahan-daang lumutang sa himpapawid. Ang kanyang malinaw na boses ay umalingaw-ngaw sa buong palasyo. Mula ngayon, ang mga taga-pamilyang imperial ay hindi pinahihintulutang umalis ng palasyo kahit kalahating hakbang. Sino mang lumabag, papatayin ng walang awa. Ang kanyang boses ay malambing at kaaya-aya, ngunit ang mga salita ay puno ng pamatay na intensyon. Napakalakas ng loob, talagang naghahanap ng kamatayan. Ilang miyembro ng pamilyang imperial na nasa tuktok na antas ng propesyonal ang sunod-sunod nang umisi ng malamig at sabay-sabay na umatake kay Lin Mohan. Marahan na umikot si Lin Mohan, ang kanyang kaaya-ayang katawan ay gumalaw. Ang enerhiya ng espada ay naging dragon, agad na itinaboy ang mga nasa tuktok na propesyonal, malubha silang nasugatan at hindi na makatayo. Parehong nasa tuktok na propesyonal, ngunit may malinaw na pagkakaiba sa lakas. Tila isang maliit na bagay lang ang ginawa ni Lin Mohan. Ang kanyang boses ay unti-unting lumamig. Kung may mangyari kay Xiaoyu, pupuksain ko ang buong angkan ninyong Dongfang.
Sa loob ng palasyo, sa pangunahing bulwagan ng pinuno ng bansa, sina Dong Fangyi, ang eksperto sa antas Diyos na si Dong Fangzon, at ilang mga nakakatanda sa pamilya ay nagtitipon. Sa simula, lahat sila ay gustong kumilos ngunit pinigilan sila ni Dong Fangyi. Nakakagalit, masyadong mapang-api, may pumunta pa sa ating pintuan para gumawa ng gulo. Pinuno, bakit hindi mo kami hinayaang kumilos? Lahat ay walang tigil na nagrereklamo. Malamig na sinabi ni Dong Fangzon, kailan pa naranasan ng ating pamilyang Dongfang ang ganitong kahihiyan? Pinuno, ano ang dahilan mo sa pagpigil sa amin? Bumantong hininga si Dong Fangyi. Ang pangalan niya ay Lin Mohan. Siya ang nakatatandang kapatid ni Lin Moyu. Nitong mga nakaraang araw, ang galit na dinaranas ng kanilang pamilyang Dongfang ay dahil kay Lin Moyu. Ngunit ang napadpad sa mundo ng pagkabulok ay hindi lamang si Lin Moyu, kundi pati na rin ang kanilang prinsesa. Sapat na ang tiniis ng mga miyembro ng pamilyang imperial. May ilang hindi na nakatiis at sumigaw, kahit nakasalanan natin ang nangyari kay General Lin, pero sinangkay siyang pumunta rito para gumawa ng gulo. Saan na napunta ang dangal ng ating pamilyang Dongfang? Sa tingin ko, nasa level 70 lang naman siya. Paalisan ko siya. Hindi ko siya sasaktan, pwede ba? Umiling si Dong Fangyi. Hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Si Lin Mohan ay disipulo ng kanyang tumutukoy sa pinakamakapangyarihang nilalang, ang nag-iisang disipulo. Kanyang, lahat ay huminga ng malalim. Sa buong sangkatauhan, iisa lamang ang maaaring tawaging kanyang ni Dong Fangyi. Ang nakababatang kapatid ay isang banal na general na, at disipulo pa ng tatlong nangungunang Diyos sina Bai Shen, Huang Shen, at An Shen. Ang nakatatandang kapatid naman ay mas halimaw pa. Sa ganitong edad pa lamang ay umabot na sa level 70, may nakakatakot na kakayahan sa pakikipaglaban, at tinanggap pa bilang disipulo ng kanyang. Lahat ay lihim na napamura sa kanilang mga puso. Sino pa ang gugustuhin kalabanin, bakit itong dalawang halimaw pa? Kumilos ngayon? Sino pa ang mangangahas kumilos? Kung masugatan si Lin Mohan kahit isang hibla ng buhok, malamang ay direktang kikilos ang kanyang, at baka pangapuksain ang buong pamilyang Dongfang. Kung gaano kataas ang antas ng pagiging protective ng kanyang ay malinaw sa mga talaan ng kasaysayan. Kahit galit, kailangang lunukin. Kahit maduraj ang ngipin, kailangang tiisin. Ngayon, maaari lamang silang manalangin na walang mangyaring masama kay Lin Moyu. Kung hindi, ang pamilyang Dongfang ay talagang mapapahamak. Ang imperyo ng banal na siya ay maaaring magpalit ng pamilyang imperial. Sa harap ni Lin Moyu at Dong Fangjiao, lumitaw ang isang higanteng ulan na may diametrong mahigit 10 kilometro. Dati, ang lugar na sakop ng bagyo ay laging nakapirmi. Ngayon, ang bagyong ito ay dahan-daang gumagalaw, dala ang malakas na ulan at nakakatakot na kulog at kidlat. Nagbago ang kapaligiran. Patuloy na umuugong ang kulog. Malakas ang ulan. Sunod-sunod na kidlat ang bumabagsak. Malabo na makikita na maraming nabubulok na bangkay ang nakatayo sa ulan. Ang ilang nabubulok na bangkay ay may kakaibang anyo. Napagtanto ni Lin Moyu na nakapasok na siya sa isang ganap na naiibang lugar. Biglang dumilim ang kanyang paningin. Sumigaw sa takot si Dong Fangjiao, mag-ingat. Isang itim na anino ang sumugod diretso kay Lin Moyu. Naglabas ng puting liwanag ang bal-araw ng buto, itinulak palayo ang itim na anino. Gamulong ang itim na anino sa lupa at muling sumugod ng napakabilis, mas mabilis pa kaysa sa mga nabubulok na bangkay. Hellhound, hindi inaasahan na makakakita siya ng Hellhound sa mundo ng pagkabulok. Ngunit tulad ng ibang mga nabubulok na bangkay, ang Hellhound sa harap niya ay isa ring nabubulok na bangkay, ang buong katawan ay bulok na laman. Mukhang buhay ngunit sa katotohanan ay patay. Sa sandaling makita ang Hellhound mula sa kalaliman, naintindihan ni Lin Moyu ang isang bagay, noong malaking digmaan na lumikha sa mundo ng pagkabulok, lumahok din ang mga demonyo sa kalaliman. Hindi kaya, pati ang lahi ng dragon ay lumahok din doon, naisip ni Lin Moyu. Kasabay nito, itinuro niya ang daliri, teknik sa pagmamanman na nabubulok na Hellhound level, 4 na punang makita ang impormasyong bumalik, natanto ni Lin Moyu na talagang nakapasok na siya sa ibang lugar. Tama nga ang kanyang dinaanan. Sa malayo, may isa pang nabubulok na bangkay na gumagalaw. Natuklasan nito si Lin Moyu at mabilis na tumakbo papalapit, mas mabilis kaysa sa alinmang nabubulok na bangkay na nakaharap niya dati. Siguro nasa level 4 na po na rin ito. Gitnang antas na nabubulok na bangkay. Ang impormasyong mula sa teknik sa pagmamanman ay katulad ng kanyang hula. Totoong ang gitnang antas na nabubulok na bangkay, umabot na sa level 4 na po.
Hindi lamang ang kapaligiran ang nagbago, pati na rin ang mga nabubulok na bangkay dito. Para bang may isang hindi nakikitang linya na naghihiwalay sa dalawang lugar. Sa likuran ay ang lugar ng mababang antas, sa harap ay ang lugar ng gitnang antas. Mula sa malayo, nakita pa ni Lin Moyo ang isang nabubulok na bangkay na tumatakbo mula sa lugar ng mababang antas. Ngunit pagpasok nito sa lugar ng gitnang antas, nagsimula itong bumagal. Bago makatuklas ng target na aatakehin, hindi mabilis ang kilos ng mga nabubulok na bangkay. Isang mago ng kalansay ang lumitaw sa tabi niya. Sa unang kilos pa lang, gumamit na ito ng malaking elementong pagsabog, pinasabog ang nabubulok na hellhound at ang gitnang antas na nabubulok na bangkay. Kahit level 4 na po pa, ano naman? Hindi pa rin kayang salagin ang isang atake ng mago ng kalansay. Ngunit pagpasok dito, medyo naging mas seryoso si Lin Moyo. Kahit papaano, nagpatawag siya ng ilang mago ng kalansay sa tabi niya, bilang pagbibigay galang na rin sa mga nabubulok na bangkay. Sa sandaling ito, mas lumapit pa si Dong Fangzhou kay Lin Moyo. Sa mata ni Lin Moyo, ang mga level 4 na po na nabubulok na bangkay at hellhound na ito ay wala lang. Ngunit sa mata niya, napakatakot ng mga ito. 2 o 3 ganito lang ang dumating, tiyak na mamamatay siya. Ang mahalaga ay hindi makagat ng mga ito, kung hindi ay magiging nabubulok na bangkay rin siya. Alam ni Dong Fangzhou kung ano ang kahihinatnan kapag nakagat siya. Halos damaikit na siya kay Lin Moyo, hindi umaalis kahit kalahating hakbang. Tiningnan ng bagyo na parang talon na malapit na. Maghintay ka rito. Nag-iwan ng isang salita, humakbang si Lin Moyo papasok. Nitong mga nakaraang araw, nasanay na si Dong Fangzhou. Bawat beses, si Lin Moyo mismo ang pumapasok para magpatama ng kidlat, iniiwan siya sa labas. Sa pagkakataong ito, nag-iwan si Lin Moyo ng 2 mago ng kalansay para protektahan siya. Tutal, nakapasok na sila sa lugar ng gitnang antas, mas mabuti nang mag-ingat. Pagpasok sa sakop ng bagyo, agad na naramdaman ni Lin Moyo ang pagkakaiba. Una, mas malakas ang ulan kaysa sa lugar ng mababang antas, dala ang mas matapang na amoy ng asim, at mas malakas ang kakayahang tumunaw. Isang malakas na unos ang humahagupit. Hindi ito isang bagyo ng ulan, kundi isang tunay na bagyo ng hangin, isang bagyo ng kidlat at hangin. Sa lugar ng mababang antas, maaari lamang itong tawaging bagyo ng ulan, wala ring hangin. Ngunit sa lugar ng gitnang antas, ang ulan ay may kasamang malakas na hangin. Ang hangin ay mayroon ding malakas na kakayahang tumunaw, katulad ng ulan, at may kasama pang kidlat parang isang tunay na bagyo. Sa pamamagitan ng bal-araw ng buto, madaling nahulaan ni Lin Moyo na ang pangkalahatang pinsala ng bagyo sa lugar ng gitnang antas ay halos 10 beses na mas malakas kaysa sa lugar ng mababang antas. Umuugong ang kulog at kidlat. Naghintay si Lin Moyo sa gitna ng bagyo ng halos kalahating minuto, at sa wakas ay tinanggap ang unang kidlat. Ang kidlat na ito ay mas malaki kaysa sa mga nasa lugar ng mababang antas, may kasamang mga itim na hibla, at mukhang kakaiba. Sa sandaling dumampi ang kidlat sa kanyang katawan, inalis ni Lin Moyo ang bal-araw ng buto, personal na sinasalo ito. Na-activate ang kakayahang paglipat ng pinsala. Na-activate ang talentong comprehensible. Na-activate ang pagkakaugnay. Lahat ng pinsalang tinatanggap ni Lin Moyo ay hinahati sa lahat ng kanyang mga summon. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag 1,000,000, kasabay nito, isang mas malaking agos ng init, 10 beses na mas malaki kaysa dati, ang pumasok sa kanyang katawan. Sa isang iglap, humalo ito sa agos ng init sa kanyang katawan. Agad na lumakas ang agos ng init, umabot sa sukdulan, at pagkatapos ay biglang nagbago. Ang buong katawan niya ay naglabas ng kuryente, dumadagundong. Matagal nang nararamdaman ni Lin Moyo na ang natatanggap niyang kidlat ng muling pagsilang ay malapit nang umabot sa sukdulan, at malamang ay may mangyayari. Hindi niya inaasahan na matapos niyang tiisin ang daan-daang tama ng kidlat, sa wakas, pagpasok sa lugar ng gitnang antas, naka-absorb siya ng mas malakas na kidlat ng muling pagsilang. Ito ang nagdulot ng tunay na pagbabago. Patuloy na lumalabas ang kuryente mula sa katawan ni Lin Moyo. Napansin niyang may nagbabago sa isa sa kanyang mga attributes.
Noong una, matapos niyang maabsorb ang kristal ng kidlat, ang kanyang resistensya sa pinsalang elementong kuryente ay umabot na sa 50%. Ngayon, ang katangiang ito ay tumaas pa sa 60%. Resistensya sa elementong kuryente, 60%. Idagdag pa ang kakayahang magbawas ng pinsalang elemento ng 5 beses. Halimbawa, kung ang pinsala ng atake ng elementong kuryente ay 10,000, sa huli, 800 puntos na pinsala lamang ang may dudulot nito sa kanya. Ang pinsala ay nabawasan ng 12 beses. At ang 800 puntos na pinsalang ito ay hahatiin pa sa lahat ng kanyang mga summon. Ito ay maliit na pagbabago lamang sa attributes. Ang mas malaking pagbabago ay nagpapatuloy pa. Sa kamay ni Lin Moyu, lumitaw ang isang maliit na setro. Kasing laki lamang ito ng palad, ganap na gawa sa elemento ng kuryente. Sa dulo ng setro, may isang simbolo ng kidlat, na parang isang magandang hiyas na naka-embed dito. Setro ng muling pagsilang, sira, maaaring ayusin sa pamamagitan ng pag-absorb ng kidlat ng muling pagsilang, mukhang sandata o kagamitan, ngunit walang attributes, walang karagdagang paglalarawan. Hula ni Lin Moyu ay dahil sira ito kaya walang attributes. Mag-absorb ng kidlat ng muling pagsilang, naisip ni Lin Moyu. Tumingin siya sa mga ulap na puno ng kuryente sa himpapawid. Ang mga pakpak ng kidlat ay na-activate. Agad na lumadlad ang mga pakpak sa kanyang likuran. Naging kidlat si Lin Moyu at sumugod papasok sa mga ulap na puno ng kuryente. Sa malayo, sa labas ng bagyo ng hangin, natulala si Dongfang Zhao, pabulong na sinabi, paano siya nakakalipad? Ang mga pakpak na parang kidlat, ang galing tingnan. Ang pagpasok ni Lin Moyu sa mga ulap na puno ng kuryente ay agad na umakit sa atensyon ng malaking halaga ng kidlat. Sunod-sunod na kidlat ang tumama, na parang gustong paalisin ang hindi imbitadong bisitang ito. Hawak ni Lin Moyu ang setro ng muling pagsilang, gustong mag-absorb ng kidlat. Ngunit nagliwanag ang balaraw ng buto, hinaharangan ang lahat ng kidlat sa labas. Hindi maka-absorb ang setro ng muling pagsilang. Kumunat ang noo ni Lin Moyu. Sa kanyang puso, sumibol ang determinasyon. Ganap niyang inalis ang balaraw ng buto. Sa isang iglap, 10 hanggang 100 kidlat ang tumama sa kanya. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag 1,000,000, nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag 1,000,000, nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag 1,000,000, ang mga abiso ay sunod-sunod na lumitaw ng mabilis. Ang kanyang karanasan ay mabilis na tumataas. Sa kanyang katawan, muling lumitaw ang agos ng init. Pagkalitaw nito, mabilis itong lumakas. Ang bilis na ito ay 10 hanggang 100 beses na mas mabilis kaysa dati. Nang umabot sa sukdulan ng agos ng init, naging kulog at kidlat ito na damaloy papasok sa setro ng muling pagsilang. Naglabas ng bahagyang liwanag ang setro ng muling pagsilang, tila mas lumiwanag ng kaunti. Naintindihan ni Lin Moyu, kailangan niyang gamitin ang sarili niyang katawan bilang daluyan upang maka-absorb ng sapat na kidlat ng muling pagsilang bago ito mailipat sa setro ng muling pagsilang. Ang kailangan ng setro ng muling pagsilang ay hindi ang kidlat mismo, kundi ilang espesyal na sangkap sa loob ng kidlat. Matapos maintindihan, alam ni Lin Moyu na siya lamang ang makakagawa nito. Kung ibang tao, tulad ni Dongfang Zhao, isang tama lang ng kidlat ay malamang na magiging abo na. Siya lamang ang may kakayahang maglipat ng pinsala sa malaking bilang ng mga summon, at siya mismo ay may malakas na resistensya sa elementong kuryente. Sa pamamagitan ng pag-absorb at pag-condense ng espesyal na sangkap mula sa malaking halaga ng kidlat, sa huli ay may lilipat ito sa setro ng muling pagsilang. Habang mas maraming kidlat ang naa-absorb, mas lumiliwanag ang setro ng muling pagsilang. Ngunit ang tindi ng atake ng kidlat ay unti-unting humihina. Pagkaraan ng 1 minuto, ang mga pakpak ng kidlat ay pumasok sa cooldown state. Nahulog din si Lin Moyu mula sa himpapawid. Sa sandaling ito, ang kidlat sa loob ng bagyo ay halos naglaho na, tanging malakas na ulan at hangin na lamang ang natira. Ang setro ng muling pagsilang sa kanyang kamay ay mas maliwanag na kaysa dati. Gayunpaman, nasa sira pa ring estado ito. Ngunit ang kanyang karanasan ay tumaas ng mga 5%. Matapos umabot sa level 40, naging napakabagal ng pagtaas ng kanyang karanasan. Halos 20 beses niyang nilinis ang mga piitan ng elemento ng hangin at kuryente, ngunit 20% lamang ang itinaas ng kanyang karanasan. Sa average, bawat piitan ay nagbibigay lamang ng 1% karanasan.
Ngunit ngayon, matapos niyang maabsorb ang malaking halaga ng kidlat ng muling pagsilang, agad na tumaas ng 10% ang kanyang karanasan. Sa loob lamang ng 1 minuto, katumbas na ito ng 5 beses na pagtakbo sa piitan. Kasabay nito, napansin ni Lin Moyu na ang kanyang resistensya sa kidlat ay muling tumaas, mula 60% ay naging 61%. Ang pagbuo ng setro ng muling pagsilang kanina ang nagbigay ng pinakamalaking pagtaas, direktang tumaas ng 10%. Ngayon, mas marami pang kidlat ng muling pagsilang ang naabsorb niya, ngunit 1% lamang ang itinaas. Kahit siya ay hindi lubos na maintindihan ang kakaibang bagay na ito. Ang panganib ay talagang kasama ng pagkakataon. Marahil, ang pagkapadpad sa mundo ng pagkabulok sa pagkakataong ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanya. Mag-ingat, sa kanyang tainga, umalingaw-ngaw ang nagmamadaling tawag ni Dong Fangjiao. Pagkatapos, nahilo siya. Sumugod na si Dong Fangjiao sa tabi niya, itinaas ang kanyang kalasag. Kumislap ang kalasag, hamarang sa harap niya. 3 nabubulok na hellhound ang sumugod. Hindi gumana ang kakayahan ni Dong Fangjiao, ang balaraw ng buto ang naging unang linya ng depensa. Boom! 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 Ang mga nabubulok na hellhound ay napatalsik. Ang mga gitnang antas na nabubulok na bangkay na sumunod sa mga nabubulok na hellhound ay naharang din ng balaraw ng buto. Walang pakialam na kinagat ng mga gitnang antas na nabubulok na bangkay ang balaraw ng buto, na nagdulot ng mga tunog ng pagkalagot. Puno ng takot ang mukha ni Dong Fangjiao, ngunit hindi siya umatras. Sa sandaling ito, walang proteksyon ng balaraw ng buto si Lin Moyu. Nakita ni Dong Fangjiao na inalis ni Lin Moyu ang balaraw ng buto. Ang ginawa niya ay medyo nagpagulat kay Lin Moyu. Kailan pa siya naging ganito katapang? Kung walang proteksyon ng balaraw ng buto, gamit lamang ang sarili niyang kakayahan, kahit makayanan ni Dong Fangjiao, tiyak na masusugatan siya kahit kaunti. Kung hindi man magasgasan, makakagat. Ang masugatan sa lugar na ito, marahil alam niya kung ano ang kahihinatnan. Tiningnan ni Lin Moyu ang itsura niya, alam niyang hindi niya siguro naisip ang lahat ng iyon. Sa katotohanan, hindi rin alam ni Lin Moyu kung ano ang mangyayari kung makagat siya. Siguro okay lang naman. Kayang alisin ng general na necromancer ang negatibong estado na ito. Bukod dito, ang kanyang passive na kakayahan ay immune din sa lahat ng negatibong estado. Kaya, hula ni Lin Moyu, kahit makagat siya, walang mangyayari. Ang laso ng nabubulok na bangkay ay hindi makakaapekto sa kanya. Kung masugitan man, hindi ito mahalaga. Isang pindot ng kamay, isinuot niya ang balaraw ng buto sa kanilang dalawa ni Dong Fangjiao. Kasabay nito, lumitaw ang mga mago ng kalansay sa tabi niya. Boom! 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 Ang mga tunog ng elementong pagsabog ay umalingaw sa paligid. Ang mga gitnang antas na nabubulok na bangkay at nabubulok na hellhound ay sumabog lahat at naging pira-piraso. Sa sandaling ito, nahimasmasan si Dong Fangjiao, humihingal. Mahinang sinabi ni Lin Moyu, okay na. Huwag kang huminga ng malakas. Maraming mga bula ng bulok na laman sa hangin. Ang mga salitang ito ay nagpatakot kay Dong Fangjiao, dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig. Tumawa si Lin Moyu at nagpatuloy sa paglakad. May mga bagay na hindi kailangang sabihin, kailangan lamang tandaan. Suot ang balaraw ng buto, tinawid nila ang bagyo. Ang mga mago ng kalansay sa tabi niya ay nililinis ang lahat ng halimaw sa daan. Mabilis na sumunod si Dong Fangjiao, pag-ulong na nagtanong, kanina, paano ka nakalipad? Tumawa si Lin Moyu. Siguro alam mo ang tungkol sa hiyas ng elemento? Nag-isip lamang sandali si Dong Fangjiao at agad na tumango. Alam ko, sa kanyang pinagmulan, natural na marami siyang alam na impormasyon. Kahit hindi pa niya nakita na niya ito sa mga libro. Ito ang kagandahan ng isang pamilyang may mayamang pamana. Sabi ni Lin Moyu, nakuha ko ang hiyas ng kidlat. Nagising ang kakayahang mga pakpak ng kidlat na nagbibigay sa akin ng kakayahang lumipad sa maikling panahon. May kaunting paghanga sa mga mata ni Dong Fangjiao. Ang swerte mo naman. Ang paggising ng kakayahan mula sa hiyas ng elemento ay napakababa ng tsansa, marahil wala pang 1 sa 1,000. Medyo nagulat si Lin Moyu. Ganoon ka ba? Bakit hindi ko naramdaman iyon? Hiyas ng lason, hiyas ng liwanag, hiyas ng kidlat, 3 hiyas na ang nagising ng kakayahan. Siguro, sobrang swerte ko lang talaga. Mukhang ito lamang ang paliwanag. Nagtanong muli si Dong Fangjiao, kanina, bakit ka sumugod sa mga ulap na puno ng kuryente? Sabi ni Lin Moyu, mag-absorb ng kidlat ng muling pagsilang.
Maaari nitong palakasin ang resistensya ko sa elementong kuryente, at maaari ring magpataas ng karanasan. Pero, hindi ba delikado iyon? Natakot ng husto si Dong Fangzhou noon, akala niya ay nababaliw na si Lin Moyu. Ang mga kidlat na iyon ay medyo nakakatakot, malinaw na nararamdaman ni Dong Fangzhou ang lakas sa loob nito. Hula niya, kung siya ang matamaan ng isa, halos mamamatay na siya. Ngunit tiniis ni Lin Moyu ang hindi mabilang na ganitong tama nang walang anumang pinsala. Tumawa si Lin Moyu at umiling. Walang panganib. Alam ko ang hangganan. Habang patuloy silang naglalakad, ang mga halimaw sa daan ay palakas ng palakas. Ang kanilang mga lebel ay pataas din ng pataas. Ngunit para kay Lin Moyu, para lamang siyang namamasyal. Ang mga mago ng kalansay ay nagpapakawala ng ilang kakayahan, at ang mga halimaw ay sumasabog na. Hindi man lang sila makalapit. Naramdaman pa nga ni Dong Fangzhou na ang mundo ng pagkabulok ay hindi naman pala kasing delikado tulad ng sinasabi ng kanyang pamilya. Nagkaroon pa siya ng ilusyon na para silang nagliliwaliw sa magandang tanawin. Ngunit ang tanawin dito ay talagang hindi magandang tingnan. Patuloy na binabago ni Lin Moyu ang direksyon, naghahanap ng mga bagyo. Kailangan niya ng kidlat ng muling pagsilang, napakaraming kidlat ng muling pagsilang. Mag-ipon ng karanasan, pataasin ang resistensya sa kidlat, ayusin ang setro ng muling pagsilang. Sa ngayon, mukhang ito ang pinakamalaking pagkakataon sa mundo ng pagkabulok. Sa isang iglap, isang buwan nang nananatili sina Lin Moyu at Dong Fangzhou sa mundo ng pagkabulok. Sa loob ng mahigit 30 araw, paikot-ikot at paliko-liko, nakausad sila ng mahigit 20,000 kilometro. Nakahanap si Lin Moyu ng maraming bagyo, nag-absorb ng hindi mabilang na kidlat ng muling pagsilang. Hindi namamalayan, natapos na niya ang unang pag-angat ng lebel matapos magbago ng klase, umabot na sa lebel 41. Ang lahat ng kanyang apat na pangunahing attributes ay tumaas ng malaki, lakas, 48,600 licks, 48,600 espiritu, 112,800 katatagan, 48,600 kumpara noong nasa level 4 na po siya, ang kanyang espiritu ay tumaas ng 6,300 puntos. Ang iba pang tatlong attributes ay tumaas ng tig 840 puntos bawat isa. Sa kabuuan, tumaas ito ng mga 8,800 puntos. Ang kabuuang attributes ay 10,000, error sa text, dapat mas mataas. Ang antas ng pag-angat na ito ay masasabing nakakamangha. Kahit ang isang profesional na nasa gitnang antas ng mitolohiya, ang kabuuang attributes sa level 40 ay 60,000 lamang. Bawat pag-angat ng level ay hindi lalagpas sa 5,000. Ang pagkakaiba sa bawat pag-angat ng level ay halos 70%. Kung magpapatuloy ang pag-iipon ng ganito bawat level, pagdating sa level 50, 60, o mas mataas pa, ang pagkakaiba sa attributes ay magiging napakalaki, parang langit at lupa. Kung ibang profesional ito, mas magiging nakakamangha ang pagkakaiba. Matapos umabot sa level 41, nagpatuloy si Lin Moyu sa paghahanap ng mga kumpol ng bagyo, nag-a-absorb ng kidlat ng muling pagsilang. Ang kanyang karanasan ay muling tumaas hanggang 30%. Pakiramdam ni Lin Moyu, kung magpapatuloy ito, tiyak na makakaangat pa siya ng ilang level sa mundo ng pagkabulok. Habang parami ng parami ang naa-absorb na kidlat ng muling pagsilang, mas bumabagal ang pagtaas ng kanyang katangiang resistensya sa elementong kuryente. Noong una, biglang tumaas ito ng 10%. Sa mga sumunod na bagyo, bawat isa ay nagdaragdag lamang ng mga 1%. Matapos umabot sa 70%, kailangan ng maraming beses bago tumaas ng 1%. Bukod dito, patuloy na bumabagal ang pagtaas. Sa kasalukuyan, ang kanyang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay umabot. Nasa 75%. Ang huling 1% na nadagdag ay matapos niyang maabsorb ang 10 bagyo. Matapos maabsorb ang malaking halaga ng kidlat, ang setro ng muling pagsilang ay nananatiling nasa sirang estado pa rin. Mas maliwanag lamang ito kaysa dati, ngunit malayo pa bago ito tuluyang maayos. Sa loob ng isang buwan, naglakbay silang dalawa, tinawid ang lugar ng mga halimaw na level 40, at pumasok sa lugar ng mga halimaw na level 50. Dito, nakakita si Lin Moyu ng mga demonyo mula sa kalaliman, hindi hellhound, kundi tunay na demonyo mula sa kalaliman. Susunod, nakaharap niya ang lahi ng dragon. Ang mga mandirigma ng dragon ay naging nabubulok na bangkay din, nananatili rito magpakailanman. Sigurado si Lin Moyu na ang malaking digmaan noon ay nangyari sa pagitan ng tatlong lahi, tao, demonyo, dragon.
Ang labanang ito ay tiyak na napakalupit, kayang wasakin ang isang maliit na mundo. Ang taong gumamit ng kakayahang iyon sa huli ay tiyak na isang napakasamang tao, ginawang ganito ang buong mundo, naging isang lupain ng mga patay. Pagpasok sa lugar ng mga halimaw na level 50, naglabas muli si Lin Moyu ng 100 pang mago ng kalansay. Matapos subukan, ang elementong pagsabog ng mago ng kalansay ang may pinakamagandang epekto ng pinsala dito. Ang mga halimaw na nabubulok na bangkay ay medyo kalat. May 100 mago ng kalansay na nagbubukas ng daan, sapat na para makalagpas sila ng walang hadlang. Ang lupain sa unahan ay nagbago na. Sa lupa, lumitaw ang mga lawa-lawaan na parang asupri hindi asupri, ngunit medyo magkapareho ang kulay. Kasabay nito ay ang masangsang na amoy na direktang tumatagos sa ilong. Kahit si Lin Moyu ay nakaramdam ng kaunting hirap na tiisin ito. Naroon pa rin ang bagyo ng hangin, ang kulog at kidlat ay patuloy pa ring dumadagundong. Naisip ni Lin Moyu ang sentrong lugar ng walang hanggang larangan. Pagpasok sa pinakasentrong lugar, nagsimulang magbago ng husto ang lupain. Hindi kaya, ang pagbabagong ito ngayon ay nangangahulugan din na ang mga halimaw sa loob ay naging hindi na pangkaraniwan. Dahan-daang sinabi ni Lin Moyu, malapit na tayong pumasok sa lugar ng mga halimaw na level 60. Tumingala si Dongfang Zhao. Noong bata pa ako, parang nabanggit ito sa akin ni Ama. Hayaan mong alalahanin ko sandali. Nakita ni Lin Moyu na sinusubukan niyang alalahanin, kaya hindi niya ito ginambala. Hinahanap ni Dongfang Zhao ang alaala, ngunit ang mga alaala noong bata pa siya ay medyo nalimot na. Noong panahong iyon, ikinwento ni Dongfang Yi ang ilang bagay tungkol sa mundo ng pagkabulok. Sa wakas, may liwanag na lumitaw sa kanyang magagandang mata. Naalala ko na, ang lugar na ito ay tinatawag na lugar ng pagtunaw ng buto. Ang mga maliliit na lawa-lawaan na iyon ay may napakalakas na kakayahang tumunaw. Hinding-hindi dapat mahulog doon. Nagtanong si Lin Moyu, ano pa? Malakas na tumango si Dongfang Zhao. Meron. Sinabi rin ni Ama na sa mga lawa ng lugar ng pagtunaw ng buto, may isang napakatakot na halimaw. Hihilahin ka nito papasok doon, kakainin ka. Noon, kapag hindi ako sumusunod, ginagamit niya ito para takutin ako. Natatakot ako, hindi na ako nangangahas na hindi sumunod. Nang sabihin ito, bahagyang namula ang mukha ni Dongfang Zhao sa hiya, lahat ng nakakahiyang bagay noong bata pa siya ay naikwento na niya. Hindi inakala ni Lin Moyu na ito ay panakot lamang sa bata, marahil ay totoo ito. Ang tubig sa lawa ay naglalabas ng mabahong amoy, medyo katulad ng tubig ulan sa bagyo. Ngunit mas matapang ang amoy kaysa sa tubig ulan. Tiyak na mas mataas din ang kakayahang tumunaw nito. Tungkol naman sa mga halimaw na nabubuhay sa loob, malamang ay totoo ngang mayroon sila. Ang mundo ay malawak, hindi nauubusan ng mga kakaibang bagay. Kahit sa nagbabagang bato ay may nabubuhay na halimaw, sa ganitong maasim at mabahong tubig, hindi nakataka-taka kung may nabubuhay na halimaw. Mag-ingat tayo. Para sa kaligtasan, nagpatawag si Lin Moyu ng 100 kalansay na mandirigmang berserker upang sila ang magbukas ng daan sa unahan. Ang mga mago ng kalansay naman ay pumalibot sa kanilang dalawa habang naglalakad sila pasulong. Pagpasok pa lamang ng mga kalansay na mandirigmang berserker sa lugar ng pagtunaw ng buto, agad na naramdaman ni Lin Moyu na nasusugatan sila. Ang hangin sa lugar ng pagtunaw ng buto ay puno ng hanging tumutunaw, parang nakal-alasong gas, na patuloy na nagdudulot ng pinsala sa mga kalansay. Mabuti na lang at hindi gaanong malala ang pinsala. Pagpasok nila sa lugar ng pagtunaw ng buto, kusang na-activate ang bal-araw ng buto. Naiintindihan ni Dongfang Zhao na kung wala si Lin Moyu, hindi siya makakarating sa lugar na ito. Ang pinakamalaking posibilidad ay magiging isa siyang miyembro rito, magiging isang naglalakad na bangkay. Biglang umapaw ang tubig mula sa isang maliit na lawa. Isang galami ang mabilis na sumibat na parang kidlat mula sa lawa, pumulupot sa isang kalansay na mandirigmang berserker. Plop! Hinailan nito ang kalansay na mandirigmang berserker papasok sa lawa. Ang tubig sa lawa ay naglalabas ng masangsang na amoy ng asim at may napakalakas na kakayahang tumunaw. Pagkapasok pa lamang ng kalansay na mandirigmang berserker, agad itong nakatanggap ng tuloy-tuloy na pinsala. Sa pamamagitan ng pakiramdam mula sa kalansay na mandirigmang berserker, halos nakita na ni Lin Moyu ang halimaw sa ilalim ng tubig. Ang anyo nito ay parang pugita, may mahabang katawan at 8 galame.
Ang dulo ng bawat galami ay nahahati na parang kuko ng hayop, may matutulis na kuko. Kasabay nito, ang mga galami ay puno ng mga suction cup. Malakas ang higop ng mga suction cup, mahigpit na nakakapit sa kalansay na mandirigmang berserker. Ang iba pang detalye ay hindi malinaw, ang kalansay na mandirigmang berserker ay nagpadala lamang ng pangkalahatang impormasyon, hindi kasing linaw ng direktang pagtingin gamit ang mata. Mabilis na gumanti ang kalansay na mandirigmang berserker. Nagliwanag ng matingkad na pula ang palakol nito, malakas na hamampas sa galami ng halimaw. Boom! Isang haligi ng tubig ang tumaas ng ilang dosenang metro, pagkatapos ay naging mga patak ng ulan na bumagsak. Matagal nang lumayo sina Lin Moyu at Dong Fangzhou mula nang sumirit ang haligi ng tubig. Masyadong mabaho ang tubig na ito, mahirap tiisin. Ang kakayahan ng kalansay na mandirigmang berserker ay parang humiwa sa tokwa, pinutol ang galami ng halimaw, at nagsimulang atakihin ang katawan nito. Ang mga mago ng kalansay ay nakarating na sa tabi ng lawa. Gamit ang paningin ng mandirigmang berserker, natukoy nila ang lokasyon ng halimaw. Nagliwanag ang mga kamay ng mga mago ng kalansay, nagpakawala ng sandamakmak na kakayahan papasok sa tubig. Sumabog ang mga elemento, walang tigil ang ugong. Ang mabahong tubig ay halos liparin patungo sa langit. Sa isang iglap, natuyo ang maliit na lawa. Ang halimaw sa loob ay sumabog din at naging pira-piraso. Ang maasim na tubig ay bumagsak na parang ulan. Hinailan ng kalansay na mandirigmang berserker ang ulo ng halimaw at tumalon papunta sa pampang. Mula sa malayo, ginamit ni Lin Moyu ang teknik sa pagmamanman na bubulok na mabahong pugita level, 60 pangalan at level lamang pa rin. Talagang nakapasok na sila sa lugar ng mga halimaw na level 60. Mula sa pinsalang idinulot nito sa kalansay na mandirigmang berserker, makikita na hindi ito gaanong naiiba sa mga level 60 na halimaw na nakaharap ni Lin Moyu dati. Ang tanging pagkakaiba ay ang mga atake nito ay may kasamang napakalakas na laso ng nabubulok na bangkay. Ang terminong ito ay mula kay Dong Fangzhou, bawat atake, naiipon ang laso ng nabubulok na bangkay. Kung maraming beses umatake, ang naipong lason ay magiging nakakatakot. Ang lason ng nabubulok na bangkay ay magdudulot ng tuloy-tuloy na pinsala sa loob ng mahabang panahon. Sinubukan ito ni Lin Moyu minsan, hinayaan niyang makagat ng isang mababang antas na nabubulok na bangkay na level 30 ang isang kalansay na mandirigmang berserker. Ang resulta, 10 araw ang lumipas, naroon pa rin ang laso ng nabubulok na bangkay. Ang ganitong katagalan ng epekto ay nagpakilabot kay Lin Moyu. Noong panahong iyon, sinabi ni Dong Fangzhou na ang laso ng nabubulok na bangkay ay mananatiling magpakailanman kung hindi maaalis. Ang kakayahang maipan at manatiling magpakailanman ang nagpapagawang napakadelikado nito. Mabuti na lang at kayang alisin ng kakayahan ng general na necromancer ang laso ng nabubulok na bangkay. Kung hindi, dahil lamang sa patuloy na pag-iipon ng lason, mapipilitan si Lin Moyu na iwanan ang mga kalansay na nalasan at magpatawag ng bago. Tumingin siya sa unahan. Libu-libong lawa-lawaan, halos bawat isa ay may nabubulok na mabahong pugita. Ang pagdaan dito ay hindi may iwasang maatik sila. Mula noon pa man, ayaw ni Lin Moyu na maging pasibo. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Daan-daang mago ng kalansay ang lumitaw. Agad na kumilos ang mga mago ng kalansay, ginamit ang mga elemento para pasabugin ang mga lawa-lawaan, pinatutuyo ang maruming tubig sa loob, at pinalalabas ang mga nabubulok na mabahong pugita. Handa na rin ang mga kalansay na mandirigmang berserker. Pagkalabas pa lamang ng nabubulok na mabahong pugita, susuungin nila ito ng kanilang mga palakol, mabilis na pinagpuputol-putol. Bagaman ang mga nabubulok na mabahong pugita na ito ay hindi talaga mamamatay, sa maikling panahon ay hindi sila makakabawi. Napakabilis kumilos ng mga kalansay, mabilis na nilinis ang isang daanan. Magkasamang lumakad sina Lin Moyu at Dong Fangzhou sa daanang nalinis. Inabot sila ng kalahating araw bago makalabas sa lugar na ito ng mga lawa. Nagliwanag ang langit at lupa. Mga kidlat ang palm unit sa buong kalawakan. Sa unahan, muling lumitaw ang isang bagyo ng hangin. Ngumiti si Dong Fangzhou at sinabi, pwede ka na namang samalo ng kidlat. Tiningnan ni Lin Moyu ang bagyo ng hangin. Lugar ng level 6 na po. Ang bagyo ay halatang mas malakas kaysa dati. Sa ilalim ng bagyo, isang malaking grupo ng mga halimaw ang nagtitipon, halos 100 halimaw ang magkakasama. Pagkatapos, isang kidlat ang bumagsak mula sa langit. Ang higanteng kidlat ay tumama sa isa sa mga halimaw. Agad na sumabog ang halimaw na iyon.
Ang nakakatakot na kidlat na kumalat ay inabsorb ng ibang mga halimaw. Ang halimaw na sumabog ay muling nabuo at nakabawi, naglalabas ng mas malakas na aura kaysa dati. Matapos dumaan ang kidlat, saka pa lamang dumating ang ugong, nakakabingi ang pagyanig, na para bang yumayanig ang buong lupa. Nang inig ang puso ni Dongfang Zhao. Ang kidlat na ito, tila mas malakas pa kaysa dati. Bahagyang tumango si Lin Moyu. Totoo ngang mas malakas, napansin na niya. Ang maraming halimaw na nagtitipon ng ganito ay para paghatian ng kidlat. Ang kidlat ng muling pagsilang, bagaman makakapagpa-evolve sa kanila, ay magdudulot din ng pinsala. Kung hindi nila makayanan, sisubog din sila at mangangailangan ng mahabang panahon para tuluyang makabawi. Sa daan, nakakita na si Lin Moyu ng katulad na sitwasyon. Napaisip si Lin Moyu. Hindi inaasahan, natuto pa ang mga ito na magbahagi ng pinsala. Nagkaroon na ba sila ng kaunting katalinuhan, o likas na ugali lamang ito? Sa grupo ng mga halimaw na nabubulok na bangkay na ito, mayroong tao, demonyo, at lahi ng dragon. Ang tatlong lahi na nagpapatayan sa labas ay payapang namumuhay ng magkakasama rito. Sa mundo ng pagkabulok, walang magkakalabang tatlong lahi, tanging ang mga halimaw na nabubulok na bangkay na naging isang lahi na lamang. Ang kidlat ng muling pagsilang ay pinaghahatian nilang lahat, inaabsorb, at pare-parehong nakikinabang, hindi maliit ang itinaas ng kanilang aura. Pagkatapos, sabay-sabay silang lumingon, nakatingin kina Lin Moyu at Dongfang Zhao. Ang aura ng mga buhay, sa harap ng mga nabubulok na bangkay, ay parang nagniningning na araw. Mahigit 100 nabubulok na bangkay ang sabay-sabay na sumugod sa kanila. Sa dinaanan nila, ang mga nabubulok na bangkay ay medyo kalat, paminsan-minsan lamang may 3 o 4 na magkakasama. Mahigit 100 halimaw na nabubulok na bangkay na sabay-sabay na sumusugod, ito ang unang beses na nakaharap sila ng ganitong sitwasyon. Bukod dito, lahat sila ay lampas na sa level 60. Tulad ng tatlong lahi, kapag lumagpas sa level 60, malaki ang itataas ng attributes. Hindi eksepsyon ang mga nabubulok na bangkay. Kung bago ang ikalawang pagbabago ng klase, sa pagharap sa grupong ito ng mga nabubulok na bangkay, hindi magdadalawang isip si Lin Moyu na tumalikod at tumakbo. Ngunit ngayon, wala pang isang hingahan, ang grupong ito ng mga nabubulok na bangkay ay nakatawid na sa distansyang 1,000 metro. Handa na si Lin Moyu. Nasa unahan ng 500 kalansay na mandirigmang berserker. Sa likuran ay 500 mago ng kalansay. Sa pinakahuli ay 2 general na necromancer. Iwinasiwas ng mga kalansay na mandirigmang berserker ang kanilang mga palakol, hinaharangan ang lahat ng sumusugod na nabubulok na bangkay. Walang isa man ang makalagpas. Sa sandaling ito, gumanap ang mga kalansay na mandirigmang berserker bilang mga kabalyo, KYC. Bagaman wala silang kalasag ng kabalyo, ginamit nila ang kanilang mga katawan bilang kalasag. Ang mga mago ng kalansay ay nakatayo na parang mga poste sa likuran, nagpapakawala ng pinsala. Walang tigil ang pagsabog. Ang grupong ito ng mga halimaw na nabubulok na bangkay ay halatang mas malakas kaysa sa mga nabubulok na mabahong pugita. Hindi sila kayang agad na mapuksa ng mga mago ng kalansay. Mataas na antas na nabubulok na bangkay, level 61. Mataas na antas na nabubulok na demonyo, level 62. Mataas na antas na nabubulok na butiking may dugo ng dragon, level 61. 3 beses na sunod-sunod na ginamit ang teknik sa pagmamanman, bawat isa ay tina-target ang ibang uri ng halimaw na nabubulok na bangkay. Sila ay mga labi ng walang hanggang malaking digmaan, kabilang sa iba't ibang lahi. Ang nabubulok na bangkay ay mula sa lahi ng tao. Ang nabubulok na demonyo ay mula sa mga demonyo sa kalaliman. Ngunit, ang halimaw na may anyong parang lahi ng dragon, bakit ganito? Nagpakita ng pagtataka si Lin Moyu. Malinaw na ito ay nabubulok na bangkay ng lahi ng dragon, bakit naging butiking may dugo ng dragon? Bagaman ang anyo ay sa lahi ng dragon, may ilang pagkakahawig ito sa butiki. Nakita ni Dongfang Zhao ang kanyang pagtataka at nagtanong, anong problema? Gamitin mo ang teknik sa pagmamanman sa halimaw na nabubulok na bangkay BLG. 653 ng lahi ng dragon na iyon. Ginamit ni Dongfang Zhao ang teknik sa pagmamanman, pagkatapos ay nagpakita rin ng pagtataka. Bakit butiking may dugo ng dragon? Umiling si Lin Moyu. Nakakita na siya dati ng halimaw na nabubulok na bangkay ng lahi ng dragon, ngunit noon, masyadong mababa ang level ng kalaban. Sa ilalim ng atake ng mago ng kalansay, nadurage ito agad. Kaya hindi pa niya nagamit ang teknik sa pagmamanman para suriin ito.
Hindi maaaring magsinungaling ang teknik sa pagmamanman. Ito ay isang kakayahan na dinala ng mga ninuno ng sangkatauhan mula sa lihim na lugar ng pinagmulan. Bukod dito, hangga't tao, maaaring gamitin ito, walang limitasyon sa propesyon o lebel. Sa loob ng maraming taon, malaki ang naitulong ng teknik sa pagmamanman sa sangkatauhan. Kung sinabi nitong butiking may dugo ng dragon ito, tiyak na hindi ito mali. Pakiramdam ni Lin Moyu ay parang nakatuklas siya ng isang nakakagulat na lihim. Sa ilalim ng buong lakas na pag-atake ng mga kalansay na mandirigmang berserker at mago ng kalansay, ang mahigit 100 halimaw na nabubulok na bangkay ay mabilis na napuksa. Sa huli, tanging mga kalat-kalat na piraso na lamang ang natira sa paligid, naghihintay na mabuo muli. Inalis ng general na necromancer ang laso ng nabubulok na bangkay mula sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Humakbang si Lin Moyu papasok sa bagyo. Si Dongfang Zhao ay may dalang pag-aalala. Mag-ingat ka. Nasaksihan na rin niya ang nakakamanghang lakas ng atake ng kidlat, kailangan ng daan-daang halimaw na nabubulok na bangkay na maghatian para makayanan ito. Ngunit si Lin Moyu ay nag-iisa lamang. Hindi ito pinansin ni Lin Moyu. Ang mainit na agos ay dumadaloy sa kanyang katawan. Ang setro ng muling pagsilang ay lumitaw sa kanyang kamay. Hindi kailangang itago sa espasyo ng imbakan ng setro ng muling pagsilang, medyo. Katulad ito ng bato ng teritoryo, karaniwang nakatago sa mundo ng espiritu. Kapag kailangan, maaaring ipatawag agad. Ang tindi ng bagyo sa lugar ng level 6 na pong ay tumaas ng malaki. Ang lakas ng kidlat ng muling pagsilang ay mas malakas din ng maraming beses. Ngunit hindi nag-aalala si Lin Moyu. Kung gusto siyang talunin, kailangan munang tanungin ang kanyang leiyo ng mga patay sa kanyang mga mata, muling kumislap ang isang sinag ng pag-asa. Marahil ang pinatibay na kidlat ng muling pagsilang ay maaaring magdala sa kanya ng ang resistensya sa elemento ng kuryente ay umabot na sa 75%. Ang setro ng muling pagsilang ay mas maliwanag na rin kumpara noong una niya itong makuha. Naglalabas ito ng bahagyang kumikinang na liwanag, parang isang piraso ng jade. Ngunit sa piraso ng jade na ito, maraming mga depekto, kung titingnang mabuti, makikita ang maraming mga bitak. Hula ni Lin Moyu, kapag nawala na ang mga bitak na ito, ang setro ng muling pagsilang ay maaaring tuluyang maayos. Sa panahong iyon, malalaman kung gaano kalakas ang setro ng muling pagsilang. Maihahambing kaya ito sa setro ng Monarco? Alin kaya ang mas magaling? Binuksan niya ang mga pakpak ng kidlat, inalis ang bal-araw ng buto, sinalubong ang hangin na tumatagos sa buto at ang ulan na tumutunaw ng laman, at sumuong sa mga ulap. Sa isang iglap, sunod-sunod na matatalim na kidlat ang bumagsak. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang dagdag 2 milyong karanasan. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang dagdag 2 milyong karanasan. Hindi tinatanggap ng bagyo ang dayuhang tulad ni Lin Moyu. Ang kidlat ng muling pagsilang ng lugar na level 6 na pong ay tumaas ng husto ang lakas. Ang pakiramdam ng pamamanhid ay napakalinaw. Malaking halaga ng kidlat ng muling pagsilang ang pumasok sa kanyang katawan. Ang agos ng init ay tumindi ng husto, umabot sa sukdulan, at muling damaloy papasok sa setro ng muling pagsilang. Kasabay nito, ang leiyo ng mga patay ni Lin Moyu ay nakatanggap ng nakakapangilabot na pinsala. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lin Moyu. Sa isang iglap, napakalaki ng pinsalang ito. Ang mga kalansay, hindi makahintay sa espasyo ng pagpapatawag, hindi makabawi sa oras. Si Lin Moyu ay may 75% resistensya sa pinsala ng kuryente, dagdag pa ang 5 beses na pagbawas sa pinsala, katumbas ng 20 beses na pagbawas sa pinsala. Kahit ganoon, nakaramdam pa rin siya ng kaunting hirap. Ang buong leiyo ng mga patay ay sabay-sabay na pinalaya sa himpapawid. Ang mga kalansay ay nagsimulang bumagsak na parang ulan. Ang buong leiyo ng mga patay ay lumitaw. Ang 2 general na necromancer ay sabay na gumamit ng paggamot sa hukbo, ginagamot ang kanilang sarili at ang mga kalansay. Walang tigil na bumabagsak ang kidlat. Libu-libong sugat ang nailipat sa kanila. Ang bilis ng paggamot ng general na necromancer ay hindi kapani-paniwala, at ito ay paggamot pa sa buong hukbo. Ang pinsalang dulot ng kidlat ay hindi makasabay sa bilis ng paggamot ng general na necromancer. Patuloy na binaliwala ni Lin Moyu ang atake ng malaking halaga ng kidlat. Ang agos ng init ay dumadaloy papasok sa setro ng muling pagsilang. Ang setro ay palakas ng palakas ang liwanag. Ang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay nagpakita rin ng senyales ng patuloy na pagtaas.
Nang maubos na ang kidlat ng muling pagsilang sa bagyo, ang kanyang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay umabot na sa 76%. Isang beses na ito ay mas mahalaga kaysa sa 10 beses dati. Ang mga bitak sa setro ng muling pagsilang ay nawala na ng mahigit kalahati. Ayon sa pattern na ito, kailangan lamang maghanap ng ilang pangbagyo, at ang setro ng muling pagsilang ay maaaring maayos na. Ang kanyang karanasan ay tumaas ng malaki, mula 30% ay umabot na sa 50%. May kaunting tuwa, naghanap silang dalawa ng bagyo sa gitna ng lugar ng pagtunaw ng buto na lampas sa level 6 na po na ito. Ang lehiyon ng mga patay ang nagbubukas ng daan, walang tigil na nagpapadala ng impormasyon tungkol sa paligid. Sa lugar ng pagtunaw ng buto na level 6 na po, halatang nabawasan ang bilang ng mga bagyo. 3 araw silang naghanap bago makakita ng 2 bagyo. Matapos maabsorb ang kidlat mula sa 2 bagyo, ang karanasan ni Lin Moyu ay tumaas na sa level 41, 88%. Ang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay umabot na rin sa 79%. Ang setro ng muling pagsilang ay may natitira na lamang na isang maliit na bitak. Ang bitak na ito ay nagsisimula mula sa ibaba hanggang sa dulo, tumatakbo sa buong haba ng setro. Lihim na kinakalkula ni Lin Moyu sa kanyang isipan, kailangan lamang niyang maghanap ng isa pang bagyo, at maaari na siyang umangat sa level 42. Ang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay tataas din sa 80%. Malaki ang posibilidad na ang setro ng muling pagsilang ay ganap ding maayos. Nang maisip ito, hindi niya mapigil ang magpakita ng kaunting tuwa sa kanyang mukha. Sa loob ng 3 araw, nakausad pa sila ng mahigit 2,000 kilometro. Nagsimula na silang makaharap ng mga halimaw na nabubulok na bangkay na lampas sa level 64. Mabuti na lang, hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakaharap ng halimaw na antasbos. Nagduda pa nga si Lin Moyu kung mayroon bang halimaw na antasbos sa mundo ng pagkabulok. Ang tanong na ito ay hindi rin alam ni Dong Fangjiao. Ang lahat ng alam niya tungkol sa mundong ito ay naikwento na niya kay Lin Moyu. Napansin nilang dalawa na habang papalalim sila sa lugar ng pagtunaw ng buto, mas kumaw-konti ang mga bagyong nakikita nila. Hindi namamalayan, muling nagbago ang kapaligiran. Ang hangin na tumatagos sa buto ay lalong lumakas, humahagupit ng sunod-sunod, dala ang nakakatakot na kakayahang tumunaw. Ngayon, bawat 10 minuto, kailangang dagdagan ni Lin Moyu ng isang patong ang bal-araw ng buto. Ang lakas ng atake ng hangin ay napakatindi. Habang papalalim sila, lalong lumalakas ang hangin na tumatagos sa buto. Habang papalalim sila, ang lakas ng atake ng hangin ay nagiging napakatindi. Patuloy pa ring lumalakas ang hangin na tumatagos sa buto. Kung walang proteksyon ng bal-araw ng buto, hindi makakaligtas si Dong Fangjiao dito ng mahigit 1 minuto. Kahit palitan pa ng kabalyo na level 6 na po, hindi rin ito makakatagal ng ilang minuto. Kailangan ng isang manggagamot na walang tigil na gumagamot para makayanan sa ganitong kapaligiran. Hindi lamang malakas ang hangin, kundi pati ang bilang ng mga halimaw dito ay tumaas din ng malaki. Habang nagmamanman ang lehiyon ng mga patay, bigla silang nakaharap ng isang grupo ng mga halimaw. Matapos umabot sa level 6 na po, bawat pag-angat ng isang level, malaki ang itinaas ng attributes. Ang halimaw na level 64, ang lakas sa pakikipaglaban ay hindi bababa sa 3 hanggang 4 na beses na mas malakas kaysa sa halimaw na level 6 na po. Ang elementong pagsabog ng mago ng kalansay ay kailangang umabot ng 30 hanggang 40 beses bago mapatay ang isa. Sa ika-5 araw ng pagpasok sa lugar ng pagtunaw ng buto, muling nakaharap sina Lin Moyu at Dong Fangjiao ng isa pang grupo ng mga halimaw. Ang bilang ng grupong ito ay mahigit 300, ang level ay nasa pagitan ng 64 at 65, mabuti na lang at mabilis na nalinis sila ng lehiyon ng mga patay. Nananatili pa rin ang takot sa puso ni Dong Fangjiao. Mabuti na lang at nandito ka. Kung ibang profesional siguro, tatakbo na lang. Mahinang sumagot si Lin Moyu, ang mga mataas na antas na profesional, mula level 70 pataas, hindi mahirap para sa kanila na puksain ang grupong ito ng mga nabubulok na bangkay. Bukod dito, may kakayahan silang lumipad sa kalawakan ng matagal. Kung hindi nila kaya, maaari silang tumakas anumang oras. Ngunit hindi sumang-ayon si Dong Fangjiao. Paano kung, sa unahan, may mga nabubulok na bangkay na lampas sa level 70? Hindi mapigil ang maging seryoso ng mukha ni Lin Moyu. Ang sinabi ni Dong Fangjiao ay talagang posibleng mangyari. Kung makaharap sila ng halimaw na nabubulok na bangkay na level 70.
Paano kung kaya rin nilang lumipad? Nang maisip ang lahat ng posibleng mangyari, naramdaman ni Lin Moyo na kailangan pa ring subukan para malaman. Hindi rin maaaring basta na lang ikumpara ang halimaw na level 70 sa profesional na level 70. Nakaraos na sila hanggang dito, paano sila hihinto? Tulad ng kasabihan, kapag dumating ang sundalo, haharanggan ng general, kapag dumating ang baha, haharanggan ng lupa. Sa malayo, biglang nagliwanag ang langit at lupa. 2 segundo ang lumipas, narinig nilang dalawa ang isang malakas na kulog. Nagpakita ng tuwa si Lin Moyo. Bagyo, agad silang tumakbo patungo sa lugar kung saan nanggaling ang kulog. 2 araw na silang hindi nakakahanap ng bagyo. Habang papalalim sa lugar ng pagtunaw ng buto, mas kumaw-konti ang mga bagyo. Muling lumitaw ang mga kumikinang na kidlat sa langit at lupa, sinundan ng umuugong na kulog. Mukhang malapit lang, pero malayo pala kapag tinakbo. Matagal silang tumakbo bago lumitaw sa kanilang paningin ang isang napakalaking bagyo. Ang bagyong ito ay mas malaki kaysa sa alinmang bagyong nakita nila dati. Ang malakas na hangin ay humahagupit, tumatama sa balaraw ng buto, gumagawa ng kalampag na tunog. Sa gilid ng bagyo, ang lakas ng hangin na tumatagos sa buto ay lalong tumindi. Tinitigan ni Lin Moyo ang bagyo na malapit na. Kailangan lamang niyang maabsorb ang lahat ng kidlat ng muling pagsilang sa bagyong ito, tiyak na makakaangat siya ng lebel. Ang setro ng muling pagsilang ay maayos din ng buo. Itinuro ni Dong Fangjiao ang gitna ng bagyo. Tingnan mo, ano iyon? Sa lupain sa gitna ng bagyo, isang malaking halimaw ang nakatayo roon, mahigit 30 metro ang taas. Ang buong katawan ay naglalabas ng mabahong amoy, parang isang maliit na bundok. May kidlat na bumabagsak sa katawan nito. Ang liwanag ng kidlat ay kumalat sa buong katawan nito, pagkatapos ay inabsorb nito. Talagang ang may boss sa mundo ng pagkabulok. Ngunit, ang boss na ito ay tila medyo kakaiba. Kung si Dong Fangjiao ito, malamang 2 tama lang ay patay na. Sa panahong iyon, gusto ko mang iligtas, hindi ko na magagawa. Sabay-sabay na lumitaw ang leiyon ng mga patay. Matapos umangat sa level 41, nadagdagan muli ang leiyon ng mga patay. Ang espasyo ng pagpapatawag ay tumaas mula 600 patungong 630. Ang bilang ng mga sundalong hawak ng general na necromancer ay tumaas din. 21 grupo ng leiyon ng mga patay, bawat grupo ay may 630 kalansay, mandirigma, mago, mamamana ay pantay na nahati. Sa kabuuan, mayroong 13,230. Daan-daang kalansay na mandirigmang berserker ang sumugod sa unahan, sa wakas ay napigilan ng offense iba ng boss, pinalibutan ito. Sunod-sunod na ginamit ang kakayahan, itinaas ang mga palakol, hamampas pababa. Pulang liwanag ang pumuno sa langit. Kasabay nito, sumabog ang katawan ng boss na parang usok at apoy. Libu-libong matutulis na palaso ang humiwa sa hangin, sa isang iglap ay tumusok sa boss, na para itong tinikang parkupino. Sa 3 pag-atake, hindi mabilang na laman ang sumabog mula sa katawan ng boss. Ang boss na ito ay halatang pinagsama-samang nabubulok na bangkay ng 3 lahi. Nang atakihin, nagsimulang magkawatak-watak ang katawan nito. Nagpakawala ng kakaibang ungol ang boss. Ito ang unang beses na narinig ni Lin Moyo ang ungol ng halimaw sa mundo ng pagkabulok. Ang mababa at paos na boses ay nagparamdam sa mga tao ng bigat at hirap. Sa gitna ng ungol, na-activate ang kakayahan ng boss. Kusang pinasabog nito ang isang malaking piraso ng bulok na laman. Ang bulok na laman ay may dalang malakas na puwersa, tumama sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Sunod-sunod na napatalsik ang mga kalansay na mandirigmang berserker. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Lin Moyo. Ang mga piraso ng bulok na laman na ito ay may dalang napakalakas na laso ng nabubulok na bangkay. Bukod dito, ang laso na ito, na sadyang madaling makahawa, ay kumalat pa sa ibang mga kalansay. Ginamit ng general na necromancer ang kakayahan, ngunit hindi nito maalis ang laso ng nabubulok na bangkay. Sa gitna ng labanan, walang oras para mag-isip ng dahilan. Agad na nag-utos si Lin Moyo, ang mga kalansay na natama ng laso ng nabubulok na bangkay ang pumalibot sa boss. Ang mga natitirang kalansay na mandirigmang berserker ay umatras palayo. Hindi bababa sa 100 kalansay na mandirigmang berserker ang natama ng lason. Gamit sila, sapat na para palibutan ang boss. Tutal, sa labas ng palibot, mayroon pang mga mago ng kalansay at banal na mamamana ng kalansay na walang tigil na umaatake. Matapos ma-activate ang kakayahan, lumiit ng malaki ang katawan ng boss. Hami na rin ang lakas nito.
Kumpara sa boss sa walang hanggang larangan, ang boss sa harap niya, maliban sa laso ng nabubulok na bangkay na nakakasakit ng ulo, ay walang kwenta sa ibang aspeto. Nagpatuloy ang elementong pagsabog. Walang tigil ang ugong ng pagsabog. Sumabog ang laman sa katawan ng boss, unti-unting lumiit ang katawan nito. Walang tigil ang atake ng mga kalansay na mandirigmang berserker at mga mamamana. Wala pang isang minuto, sa ilalim ng makapal na alon ng pag-atake, ganap nang nawasak ang boss. Hindi talaga namatay ang boss, nawasak lamang. Hula niya, pagkaraan ng ilang panahon, mabubuhay itong muli. Hindi na nagulat si Lin Moyo. Pagpasok sa mundo ng pagkabulok, hindi pa siya talaga nakapatay ng isang halimaw. Marahil dapat sabihin na wala siyang kakayahang pumatay ng anumang halimaw sa mundo ng pagkabulok, kaya lamang niyang wasakin sila. Hindi alam ni Lin Moyo ang eksaktong dahilan. Ngayon, ang nagpapasakit sa kanyang ulo ay ang daan-daang kalansay na mandirigmang berserker na natama ng laso ng nabubulok na bangkay 472 na kalansay na mandirigmang berserker. Patuloy silang nasusugatan. Ang laso ng nabubulok na bangkay ng boss ay napakalakas, bawat segundo ay nagdudulot ng hindi maliit na pinsala. Kung walang talentong komprehensibo at pagkakaugnay, lahat ng summon ay makakatanggap ng pinsala. Bukod dito, kailangan pang gamutin ng general na necromancer. Kung hindi, ang mga kalansay na mandirigmang berserker na ito ay hindi makakatagal ng 2 minuto. Bumalik si Dongfang Jiao, naramdaman din niyang may mali. Mahinahon siyang nagtanong, hindi maalis ang laso ng nabubulok na bangkay? Umiling si Lin Moyo. Masyadong mataas ang level ng laso ng nabubulok na bangkay ng boss, hindi maalis. Kung gayon, problema ito. Naging seryoso ang mukha ni Dongfang Jiao. Kung hindi maalis ang laso ng nabubulok na bangkay, mananatili ito magpakailanman hanggang sa mamatay ang target bago ito mawala. Bukod dito, mayroon pa itong katangian na nakakahawa, napakasakit sa ulo. Alam din ito ni Lin Moyo, nasubukan na niya ito dati. Dahil sa laso ng nabubulok na bangkay, wala siyang paraan ngayon para ipabalik ang 472 na kalansay na mandirigmang berserker sa espasyo. Hindi rin niya maaaring hayaang madikit ang ibang mga kalansay sa kanila. Kahit siya mismo ay hindi maaaring lumapit. Ang mga kalansay na ito, bagaman ang talentong komprehensibo at pagkakaugnay ay nakatulong para hindi sila mamatay agad, nagdulot din ito ng pagbabahagi ng pinsala sa ibang miyembro ng lehiyon ng mga patay kasama nila. Sa wakas, napagtanto niya kung gaano kahirap kalabanin ang laso ng nabubulok na bangkay. Nagawa nitong gawing kahinaan ang kanyang kalamangan. Nag-aalalang nagtanong si Dongfang Jiao, ano ang gagawin natin ngayon? Huminga ng malalim si Lin Moyo. Mamaya na natin pag-usapan iyan. Pupunta muna ako sa Bagyo. Lumayo ka muna sa kanila. Pagkasabi nito, binuksan ni Lin Moyo ang mga pakpak ng kidlat, naging isang sinag ng liwanag, at lumipad papasok. Sa mga ulap ng bagyo,